Maligayang Pasko po sa inyong lahat. So lahat po kami dito, from the staff of Power Tonight, really wish you a very joyful Christmas. Ngayon po, another exciting episode ang matutunghayan ninyo at kung bakit hawak po natin ngayong kandila ay puti. Kung nalaman po ninyo the reason why we had this Advent before, na bakit natin ginagamit ang violet and pink, ngayon naman po, tunghayan ninyo bakit ang sinindihan po natin ngayon, tanging nag-iisa ay kulay puti. Ano kaya itong simbolo? At ano po ang meaning ngayon ng Kapaskuhan? Hindi lang po yung pagbibigay ng regalo, pagsisimbang gabi, meron pa po mas malalim na dapat po ninyong alamin kung ano po siya pong tunghayan ninyo sa pagbabalik po ng Power Tonight with Elvira. Merry Christmas po sa inyo lahat. So I'm sure lahat po kayo ay nag-i-enjoy na dahil salo-salo po ang pamilya. You are all going out to watch a movie dahil po andyan na po ang film festival. At marami po din po sa inyo talaga salo-salo nagno-Noche Buena. So masasarap na pagkain po ang laging handa. So ano kaya pag-uusapan namin ngayon dito sa Power Tonight? Kasi po, this is also dedicated to all of you why we need to understand the spirit of Christmas, why we need to understand the birth of Jesus. Kaya makakasama po na naman natin dito, walang iba kundi si Bishop Pablo David, Auxiliary Bishop po ng San Fernando, Pampanga. Good evening, Bishop. Good evening at Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas din, Bishop. No? So you really took time out, to explain for them to understand, what is really the real meaning of Christmas. It's always a pleasure and a privilege, Elvira. Kasi yung ang daming naghihintay na maliwanagan din tungkol sa pananampalataya. Baka talaga tayo, nagkukulangan lang tayo ng paliwanag. No? Yes. You remember last time, nag-guest ka. Maraming virtues ka na-share last time na kailangan maging patient. Tayo, learn to be patient, learn to be understanding, learn to be selfless, and learn to share. Lalo na po, yung pinakamaganda sinabi mo is always yung prayer. Pinaka-importante talaga is really focus our mind on Him. Diba? Yes. Kaya ngayon, pag-usapan naman na for them to understand more the real meaning of Christmas. May version kasi tayo, di ba? May version ni Luke, may version ni Matthew tungkol po sa life ni Jesus. Yes. Maybe you can enlighten us, no? Bago natin bubuksan ang Biblia o ang salita ng Diyos tungkol sa kwento ng Pasko, ay gusto ko lang itawag pansin itong ating Advent candle. Namatay na yung mga kandilang ube. No? Yes. At ngayon nakasindi na ang puting kandila sa gitna. Kasi yun talaga ang simbolo ng Pasko na pinaghandaan natin sa Adbyento. The birthing of the light, ang pagsilang ng liwanag. Yung liwanag na yan, makikita mo doon sa dalawang versions of Christmas, yung nung dumating ang anghel at umawit sila ng Gloria in Excelsis Deo, sabi ng Ebanghelyo kay St. Luke, biglang nagliwanag sa kanilang paligid. No? Pero sa Gospel of St. Matthew, sa kanyang version, ang liwanag nagsimula sa bituin. Kaya nga tayo merong mga star, hindi ba? Yes, yes. Ang mga parol natin are supposed to remind us
of the Star of Bethlehem. Ang pagdating ng liwanag na gumabay doon sa mago. Siguro kailangan paghambingin muna natin itong dalawang kwento. Baka lingid sa kaalaman ng marami sa atin. Ang kwento ng Pasko may dalawang version. Nagkataon lang po na hinarmonize natin yung dalawang version at pinag-merge po natin yung dalawang kwento na in reality, dalawang magkahiwalay na kwento. Yes. At wag ho naman kayong magtaka kung bakit dalawa at magkaiba. No? Ho? Kasi ho, itong dalawang kwento na to, kay St. Matthew at saka kay St. Luke, ay tinatawag po naming two different theological portraits of Jesus. No? Kasi ang mga pintor, when they paint reality, hindi naman nila pinoproject yung reality as is. Ini-interpret nila. Yes. Nilalagyan nila ng kung ano-anong palabok, tapos may meaning lahat ng mga detalye na ilalagay nila na palabok doon sa kanilang pinipaint dahil ini-enhance nila yung kahulugan na nais nilang ipahayag. Ganyan din ang Ebanghelyo. Ganyan din si St. Matthew, ganyan din si St. Luke. As a matter of fact, meron tayong 4 Gospels, hindi lang 1 Gospel, Yes, hindi yes. ba? Oo. But we're proclaiming the same Jesus in many different ways, in 4 different ways in the evangelist. Kaya sabi nga, we have to write a 5th Gospel with our own lives. Yes. Because ang mga buhay natin dapat maging ebanghelyo din. Maging mabuting balita na nagpapahayag sa kabutihang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, back to the story of Christmas. Ang Pasko, may dalawang version ng kwento. Pero parehong nasa chapter 1 at chapter 2. Chapter 1 and 2 ng Gospel of Matthew. Chapter 1 and 2 ng Gospel of Luke. At pag binasa mo ito, may iba't iba silang mga palabok. Yes. Yung kwento ng sabsaban. Yes. Ang kwento ng si Jesus ay isinilang sa gitna ng mga hayop, sa sabsaban, born in a manger, at may mga anghel na umawit ng Gloria in Excelsis Deo, at ang mga dumalaw sa kanya ay mga pastol. Ito'y kwento ni San Lucas. Dahil sinasabi ni St. Luke, ayaw siyang pagbuksan ng pinto. He was not welcome when he came. Nung kumatok ng bahay-bahay si Mary and Joseph, wala silang mahanap na lugar na pagsisilangan sa bata. And the irony of ironies, ang tumanggap sa kanya ay mga pastol. Sa gitna ng mga hayop, doon isinilang sa sabsaban ang anak ng Diyos. Ang story ni St. Matthew ay yung Jesus was born in a regular house. Okay. Dahil si Joseph ay taga Bethlehem. Bethlehem. Na dahil taga Bethlehem siya, nag-asawa siya ng isang babaeng taga Nazareth, siguro yung babae, inuwi niya sa Bethlehem. At meron na silang bahay doon sa Bethlehem at isinilang yung bata. At nagkataon, nung pagkasilang ng bata, may mga bisita galing sa malayo at may dalang regalo, gold, frankincense, and myrrh. Yes. And they are called the Magi, ang mga pantas, mago. Actually, hindi naman sinasabing hari eh. Yung idea ng hari, ito ay inspired by the Old Testament. In Psalm 72 at saka doon sa Isaiah chapter 60. Kasi binabanggit doon ng mga hari na galing sa silangan na mag-aalay ng mga regalo sa Panginoon. Pero itong kwento ni Matthew, in-enhance niya ito. At ito yung palabok na ipinasok niya doon sa kanyang kwentong Pasko. Pero wala ito kay St. Luke. At itong kwento ng bituin, yung The Star of Bethlehem, na nag-guide doon sa 3 wise men Yes. para matagpuan nila ang Hinahanap. anak ng Diyos na bagong silang doon sa Belen, ang paghahanap doon sa Mesiyas. Yes. This is the motif of St. Matthew. Wala ito kay St. St. Luke, yes. Ngayon, ang tanong siguro, bakit nag-blend yung dalawa? Bakit pag meron tayong Belen, katulad nitong Belen natin, tingnan niyo Belen natin, may sabsaban, may mga hayop. May pastol. Kwento ni St. Luke yan. Yes. May pastol. Kwento ni St. Luke yan. Yes. May anghel. Kwento ni St. Luke yan. Pero may mago. Yung hari. 3 kings. Yes. Wala kay St. Luke yan. Galing kay St. Matthew yan. Okay. Tapos usually nilalagyan natin ng between pero wala akong nakikitang star dito. Yung star, wala kay St. Luke yan. Kay St. Wala kay St. Matthew. Matthew yan. Yes. Kailan nangyari
na lahat ng palabok ng Pasko from Matthew and from Luke ay pinagsama at pinag-merge. Ni Nagsimula Saint yan Francis. kay Saint Francis of Assisi. Yes. That is the early 13th century. Noong early 13th century kasi, si Saint Francis of Assisi, gusto niyang ipahayag ang kahulugan ng Pasko doon sa mamamayan ng Greccio. Tapos, naisip niya siguro, imbes na gumamit lang ako ng salita, imbes na magbasa lang ako sa Biblia, bakit ba hindi ako gumamit ng actual? Parang, kumbaga ngayon, audiovisual. Yes, oo. Sabi niya, pwede ako gumawa ng audiovisual. So, gumawa siya ng parang cave. At doon sa cave, naglagay siya ng mga hayop. At naglagay din siya ng dayami, ng hay, no? Tapos naglagay siya ng crib. Tapos naglagay din siya ng mga tupa at mga actual human beings. Ginawa niya, sinuutan niya na mukhang pastol yes. at mukhang mga wise men at pinagsama-sama niya yung galing kay St. Luke at galing kay St. Matthew, ginawa niyang isang Bethlehem setting. So I think he makes it more easier for us to understand, That's right. di ba? So napakayaman talaga no na istorya ng Christmas, pero magbabalik po ang programa ng Power Tonight with Elvira. Maging thankful tayo sa lahat ng biyayang natanggap natin na mula kay Kristo. Pagkakaisa, ayun ang ibig sabihin ng Pasko. Para sa akin, ang Pasko ay para sa pagmamahalan at pagbibigayan. At una-una sa lahat, pagmamahalan Diyos sa atin dahil binigay niya yung kaisa-isa ni anak na si Jesu Cristo. Bishop, talagang namamangha ako sa story ng Christmas, no? Tapos ngayon parang lalo na dideepen yung, I'm looking forward, no, really to celebrate Christmas kasi mas naiintindihan ko na dahan-dahan. Kasi ang ganda pala ng dalawang version, Yeah. na-merge ni St. Francis of Assisi. Yeah. And you mentioned a while ago, sinabi mo na St. Joseph, di ba? Si Papa Joseph, galing siya sa Bethlehem. Yes. Paano sila napunta sa Nazareth? No? Sabi ko nga kanina, di ba, parang theological portrait ito. Magkaiba ng focus Yes. si St. Matthew dun sa kay St. St. Luke. Luke. Kay St. Luke kasi, si Jesus ay talagang taga Nazareth dahil nag-asawa itong si St. Joseph ng isang babaeng taga Nazareth at doon na sila nanirahan. At ang kabuhayan ni St. Joseph ay carpenter, hindi ba? Yes. So, parang pinractice niya yung kanyang pagiging carpenter doon sa bayan ng Nazareth. Kaya lang, according to the Gospel of Luke, noong buntis na at malapit nang magsilang ang mahal na birhen, ay tumawag ng isang census. Yung si Gobernador Quirino. Okay. Tapos ang sabi niya, dapat lahat kayo bumalik sa inyong mga hometown. Eh, hindi ba kung minsan naman tayo, pwedeng tipong nangibang bayan na tayo, pero ang hometown natin dito. Pero wala na tayong bahay doon sa hometown natin. Yes. Parang ganun si Joseph. Ah. Napuwersa siya dahil daw dun sa census, ayon sa kwento ni St. Luke, no, na maglakbay. Maglakbay mula doon sa Nazareth in Galilee all the way to Bethlehem. I'm sure from Nazareth in Galilee, dumaan muna sila ng Jerusalem and then Jerusalem to Bethlehem. Okay. Ngayon, pagdating doon sa Bethlehem, Belen is actually Spanish for Bethlehem, by the way, no? Pagdating nila doon sa Bethlehem, ay talagang nanganganak na. Malapit na magsilang, nagle-labor na ang mahal na birhen. Ay, nagpanik na si Joseph. Saan nila isisilang yung bata? Eh, wala na silang bahay doon sa Bethlehem. Ayun. So, kaya kumatok at naghanap ng pagsisilangan. Yung kwento ni Matthew, hindi ganyan Sa kwento ni Matthew, may regular house sila sa Bethlehem at si Jesus ay isinilang doon sa Belen kasi taga doon sila talaga. Okay. Kaya lang, tumakas sila dahil nga iniiwasan si Herodes. At napadpad sila ng Egypt at pagkatapos nila sa Egypt, nung namatay na si Herod, ang sabi ng angel sa kanila, bumalik na kayo pero huwag kayong babalik doon sa Belen.
pupunta kayo sa Nazareth at doon palakihin ang bata. Sa Nazareth. That's the story of Matthew. So the role of the angel, parang yan ang Holy Spirit nag-guide Oo, sa kanila. madalas na parang ganyan niya. Itong boses ng angel, actually, doon sa story ni Saint Luke, yung angel nagsalita doon sa Annunciation, hindi ba? Tapos kinausap directly ng angel ang mahal na Birheng Maria. Doon nga galing yung, Hail, full of grace, the Lord is with you. Tapos sinabi sa kanya, ikaw ay magsisilang at manganganak, at ang bata na isisilang mo ay ang anak ng Diyos. Di ba? That's in the Gospel of Luke. Doon sa Gospel of Matthew, ang Annunciation hindi kay Mary, kundi kay si Joseph. In his dream. You remember, di ba, engaged ng ikasal. Yes, yes. Si Joseph at saka si Mary. Okay. Tapos, nung engaged na sila, biglang natuklasan niyang buntis na itong pakakasalan niya. Okay. At ngayon, nagkaroon siya ng krisis. Anong gagawin ko? Ang sabi niya. So, binalak niya na i-divorce na lamang niya quietly itong si Mary. Talaga? Kasi, yung betrothal sa kanila, marriage na yon. Parang, for all practical purposes, asawa mo na yan. Kaya, kung makikita nila na nagbuntis yan, hindi pa kayo nagtabi, she will be publicly accused of adultery. At delikado ang buhay ng mahal na birhen. Yes. So, ang ginawa niya, parang nagplano siya na mag-divorce sila. And it was then, nung matulog siya, sa gitna ng tulog niya, nagsalita ang anghel. At sinabi sa kanyang, Joseph, huwag kang matakot. Napakasalan mo ang babaeng ito dahil siya ang napili ng Diyos na maging ina ng kanyang anak. So, that's in the story of St. Matthew. So in short, talagang pinagpili silang dalawa, parang pinag-ugnay sila, assuring Mary and assuring Joseph that everything is going to be well because they will be the parang caretaker That's right. of the, di ba, si Jesus who is the Son of God, di ba? Yeah. So we need to understand yung Biblia, yung salita ng Diyos, kasi doon mo makukuha pala yung mga lahat ng curiosity natin, lahat ng agam-agam natin, lahat ng doubts natin, ma-explain pala sa Bible, no? LB, yung Christmas tradition ay nag-develop sa dalawang paraan. Yes. Kasi alam mo naman natin, ang Christianity, meron siyang Western expression at Eastern expression, yes. di ba? Yung Western Christianity, ito yung Roman Catholic, the Yes. Latin Church. Yung Eastern Christianity, Orthodox. ito yung Greek Orthodox. At ang Pasko na sineselebrate ng Greek Orthodox is January 6. Okay. Ito yung tinatawag nating ang pista ng tatlong hari, the Feast of the Three Kings, Yes. or the Feast of the Magi, na mas kilala bilang Epiphany. Pero ito yung Pasko ng Greek Orthodox Church. Ngayon tayo, in the Latin Church, the Western Church, no, the Latin tradition celebrates December 25. Ang December 25 actually was a pagan feast day eh. Itong pagan feast day ng December 25, it was the feast of the sun god. Ngayon, siyempre, kinristianize ng mga Kristiyano yung pagan worship at para sa kanila, there is no such thing as a sun god. Yes. For us, the Son of Justice, parang ganon, is really Jesus Christ. So, the birth of the Messiah can be celebrated on December 25 to get rid precisely of our pagan God, the God of the Sun. Ganun ang ano. Ngayon, itong dalawa na to, actually, pinagsama din natin in the Western tradition. Tayo in the Roman Catholic Church, mahaba ang Christmas celebration natin. Tama, oo. Magsisimula ng December 25, tapos may octave pa yan, dire-diretso, hanggang sa Feast of the Epiphany. Kaya, ang first Sunday of January is really the Feast of the Epiphany. Pero sa Orthodox tradition, hindi nila binabago ang date. It should be January 6, birthday mo. Oo nga. Pero Bishop, itong January 6 sa Orthodox na celebration nila is really Christmas for them. Yes. So which is more authentic? I mean to say, sino ba mas matagal, yung Orthodox rites o yung Christian rites? Sino ba yung mas Actually, original? Mas ancient yung January 6. Mas ancient yan. Okay. Kasi nasa tradition, hindi lang siya sa Orthodox. Kasi even in our Western tradition, nandoon din yun. Yung Epiphany, hindi natin siya binitawan, nandoon din siya. Kaya lang, kapag tinatanong mong sinong mas authentic, hindi natin alam. Kasi yung history, yung historical facts, mahirap i-establish. Yes, yes. Para bang
itong dalawang dates na ito are really efforts to celebrate liturgically. Basta, what we are clear about is isinilang si Kristo. Isinilang siya in our midst, but yung exact date, hindi importante kung kailan natin may establish yung exact date na yan. But it's important to celebrate that birthing of Jesus and what that birthing actually means to us. Ngayon, kay St. Luke, yung focus natin ngayon, kasi si St. Matthew mas naging popular sa Eastern tradition. Yes. Kaya nga yung the star, Epiphany, the Magi, the Three Kings, so tinatawag nating Three Kings, mas bandang ano na yan, sa next Sunday na yan, no? Doon sa Epiphany. At iba yung mga dinidevelop niya na themes doon. Kay St. Luke, yung kanyang theme nga ay yung isinilang siya sa sabsaban. Poverty. The poverty of the Son of God. Hindi pinili ng Diyos na isilang sa palasyo. Pinili ng Diyos na isilang sa gitna ng maralita. Ipinili ng Diyos na isilang sa gitna ng mga mabababa o tinuturing na mababa sa lipunan. And yung may meaning pa nga yung manger Kasi manger, sabsaban. Yes. Yan ang pinagkakainan nung the ox and the ass. hayop, no? yes. Mga hayop, mga baka. No? At meron kasing reference doon sa Book of the Prophet Isaiah, chapter Yes. 2. Sinasabi doon, mabuti pa ang mga baka at asno. Alam nila ang kanilang Panginoon. Yes. Yun yung source of inspiration ni St. Francis of Assisi. Kaya naglagay siya ng asno at baka. Doon sa kanyang creche. Yes. Creche, yun yung French word for Belen, no? Naglagay siya ng asno at baka na wala naman doon sa kwento ni St. Matthew at St. Luke. Pero sinasabi lang, merong manger. Siguro, pinresuppose ni St. Francis, kung may manger, kainan yan ng hayop, di dapat may hayop. Yes, At ang hayop, mga asno at mga baka. To remind us of the prophet Isaiah, where the prophet says, mabuti pa ang mga asno at mga baka, kilala ang kanilang Panginoon. Parang ang Israel, hindi nakilala ang Panginoon nung siya'y dumating sa kanilang piling. Yung pagkilala sa Panginoon, napaka-importanting tema ito sa Pasko. Hindi ba last week pinag-usapan natin doon sa Adbyento? Yes. Na ang Adbyento ay ang pagdating ng Panginoon. Yes. At madalas siyang dumating sa buhay natin. Pero kung minsan, ini-isnab natin. Hindi natin nakikita. Nabubulagan tayo. Nabubulagan tayo. Parang iba ang paningin Attention natin. Iba ang natin. atensyon natin. Ganon. Nag-ahanap tayo ng mga mariringal na baka expect natin. Hindi nga ba, kahit yung mga ibang alagad, ang sabi lang, can anything good come from Nazareth? Parang ang ini-expect nilang Mesias, Messiah, dapat kung Messiah yan, son of David yan, hari yan, Yes. dapat belonging to a royal family. Yung royal family, saan sinisilang yan? Hindi ba dapat sisilang yan sa mga palasyo? Kaya, nung hinahanap yung hari, sabi lang, paano mo mahahanap ang hari doon sa sabsaban? That's the mystery of it. Yun nga ang hamon sa atin Hindi mo makikita ang Panginoon kung hindi ka marunong magpakumbaba. Kung di mo siya kayang makita sa mga mabababa sa ating lipunan. That is a constant theme in the Gospel of St. Luke. He wants to feel that I belong to all of you. Yes. I think that's a simple message of St. Luke. Kaya nga yung nagpakita yung anghel, ang sinabi nila, I have glad tidings for you. Good news for you. Galing, ganda ng usapan natin. Magbabalik po ang Power Tonight with Elvira. Ang ibig sabihin ng Pasko sa akin ay ang pag-share ng love sa ating kapwa-tao. For me, ang meaning po ng Pasko, it's time na para magsama-sama yung buong family namin. Para sa akin ang Pasko, pag-alala kay Jesus, kasi sa kanya naman yun, di ba, doon siya pinanganak siya, kaya dapat siyang alalahanin natin sa araw ng Pasko.
Bishop, Christmas na ngayon, so ano ba real meaning of Christmas? Maybe your message to them. Siguro ang pagkukuhanan natin ngayon ng mensahe ay ang Ebanghelyo ni St. Luke kasi siya ang naging main inspiration natin dito sa ating episode na ito. Kasi sa message ni St. Luke, kailangan ng pagpapakumbaba kung nais nating makilala ang bagong silang na anak ng Diyos. Isinilang ang anak ng Diyos sa isang mistulang sabsaban. At ang kababaan na ito rin ang hinihingi niyang diwa sa atin. Kailangan hindi tayo tumingin ng mababa sa mga kapwa-tao natin dito sa mundo. Kahit mga mistulang mga pastol na hindi tinuturing ng mga importanteng tao nung kapanahunan ng Panginoon, sila pa mismo ang unang nakatanggap ng mensahe ng pag-asa ng mabuting balita. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Napakaganda po at napaka-enlighten ang mga message po ni Bishop David. Tuto po sa diwa po ng Pasko. The reason why God the Father gave His Son to us during this period is really to give us a chance to repent. And if Jesus is being shared with us, why not share something of ourselves to Him? Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Bishop, this is our small Christmas gift. Sana you open it. It's a surprise for you. maraming Yeah, you can salamat. open Bubuksan ko it. na nga. Yeah, I think that would be nice. Oo, Yeah. sige.